audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang tanghali po. Umaga. At sa lahat po ng ating mga nanonood at sumusubaybay sa atin, isang magandang araw po sa ating lahat. At syempre ito naman po tayo sa ating Balitang Halian. Bakit ang boses ko? Okay. Para sa ating kakalsadahan, tingnan nga natin ngayong hapon na ito. Ano na bang meron dyan? Mukhang passable naman lahat. Wala pong traffic. Tingnan nga natin. Ayan. Sa Balintawak Toll Plaza, okay na okay po. Passable lahat. South and northbound. Walang problema. Mapulang Lupa, Valenzuela. Okay naman po. Mindanao Toll Plaza, lalo na. Naku, napakaganda. At siyempre, ang paborito kong San Fernando. Bukawi, yung pa-southbound, medyo... Pero, magbabayad lang yan sa arpit lang yan. May Kawayan, okay na okay? Ayan. Yan po ang kabuuan ng ating mga kakalsadahan. Yung mga main na daanan ng ating mga kababayan. At syempre mga kakampi, sa ating mga balita. Palasyo. Tinabla mga kondisyon ni Kibuloy. Pangulong Marcos umaasang maiwasan na China harassment. Oil price hike uli, arangkada ngayon. Gemma Garcia Marcos di magdedeklara ng National State of Calamity. 14 BI officials inireklamo ng kidnapping, kotong ng 20 Indian nationals. Buti nga. Walang extension ng PUB consolidation deadline sa April 30. Ayon yan sa LTF Barbie. Suspect sa pagpatay sa bar girl, arestado na. Ilang bilanggo sa Quezon City Jail, inilipat na sa bagong pasilidad sa Payatas. Sa kabuuan ng ating mga balita, tinabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kondisyon na hinihingi ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy bago siya sumuko. Sa ambos interview kay Pangulong Marcos sa Bacolod City para sa pagbubukas ng 67.98 billion Cebu Negros Panay 230 kilovolt backbone project ng National Grid Corporation, yung NGCP. Sinabi ito na walang karapatan si Kibuloy na magbigay ng kondisyon sa gobyerno gayong siya ang akusado. Sabi ng Pangulo, I think it seems to be a little bit tail-wagging na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno. Doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Yan ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginit pa ng punong ehekutibo na ang magagawa lang ng pamahalaan ay magbigay ng malasakit kay Pastor Kibuloy na matagal na rin niyang kinilala. Bukod dito ay may papangako lang ni Pangulong Marcos ay magiging patas sa proceedings, subalit sa usapin tungkol sa pakikialam ng estados o sa Estados Unidos ay malayo ito at aabutin pa ng taon. Kaya tingin ni Marcos ay hindi dapat mag-alala si Pastor Kibuloy. Matatandaan na nagtakda si Kibuloy ng kondisyon bago siya sumuko. Kabilang dito ang pagbibigay ng written guarantee ni Pangulong Marcos, DOJ, NBI at PNP na hindi maghihimasok ang Amerika sa kaso nito sa Pilipinas. Giit ni Kibuloy kapag nabigo siya, bigyan ng written guarantee, ay hindi na siya magpapakita. Matapos ang maritime activity sa West Philippine Sea, umaasa ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiwasan na ang mga insidente
ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea matapos ang multilateral maritime cooperative activity. Sa ambos interview kay Pangulong Marcos dito sa Bacolod, sinabi niya na magiging maganda ang katatapusan lang na aktibidad sa pagitan ng Australia, Japan, Estados Unidos at Pilipinas nitong linggo, March 7. Matagal na aniya na pinaplano ang aktibidad at base sa nakuha niyang mga ulat ay napakahalaga nitong pagdating sa interoperability para magkakilala ang bawat navy ng mga bansa at matuto na mag-operate ng sama-sama. Ginawa rin aniya ng gobyerno ang lahat kabilang na ang pakipag-usap sa ministerial level, sub-ministerial level at people-to-people level para makausap ang liderato ng China at Beijing para sabihin na wag nang masyadong painitin pa ang sitwasyon. Kung umaasa si Marcos na may iwasan na mga insidente ng agrasyon ng China sa Pilipinas matapos ang multilateral maritime cooperative activity, pakiusap pa ng Pangulo na mag-usap tayo ng mabuti para walang bangayan, walang kanon at water cannon. Ginawa ng Pangulong pahayag matapos ang paglulunsad ng Cebu Negros Panay 230 kilo bolt project sa Bacolod City. Maganda po, may nakuha po kaming update dito sa nangyayaring ito. Maganda ang resulta. Bukas po ninyo malalaman yan at tabayanan po ninyo ang interview namin sa isa nating kababayan na Chinese. Simula ngayong araw ng Martes ay ipatutupad na ang bagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng Clean Fuel, Sea Oil at Shell Philippines, aabutin sa 1 peso and 55 centavos kada litro ang taas presyo ng diesel. Piso at 10 sentimo kada litro ng gasolina. Piso hanggang 40 centavos. 140 pesos per liter sa kerosene. Sinasabing ang galaw ng presyuhan ng petroleum product sa nakalipas na 4 na araw ay ugat ng panibagong oil price hike. Walang balak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara ng National State of Calamity sa buong bansa dahil sa El Nino. Ayon kay Pangulong Marcos sa isang ambush interview na naman sa Bacolod City, ito ay dahil iba-iba naman ang sitwasyon sa bawat lugar. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos magdeklara ng state of calamity ang ilang lugar dahil sa matinding tagtuyot. Bukod pa dito, may mga kaparehong deklarasyon anya ang mga ilang lokal na pamahalaan. At hindi niya nakikita ang pangangailangang itaas ito sa national level. Hindi ito iba-iba ang problema sa bawat lugar Ito ayon sa Pangulo hindi naman pwedeng shotgun lang o one size fits all. No. All numbers, it has so. We look at each area and see what is that they need. So that's what we are. That's the way we are handling local state of calamity. The local governments are declaring. Yan ang ayon kay Pangulong Marcos. Paliwanag pa ni Marcos na may intervensyon na rin ginagawa ang pamahalaan tulad ng pagpapalawak ng mga irigasyon at iba pa. Bukod sa pagkakaiba ang kinakaharap na problema na may kinalaman sa El Nino sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sumugod sa Pasay Prosecutor Office ang nasa 20 miyembro ng Indian community mula sa Iloilo at Antique kasama ang kanilang abogado para magsampa ng reklamo laban sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration. Ayon kay Attorney Boy, magpantay kasong kidnapping at extortion ang kanilang isinampa laban sa 13 hanggang 14 na immigration officer.
Kasama rin sa nagtungo sa Pasay Prosecutor's Office si Presidente Boy Evangelista ng BACC upang suportahan ang mga complainants sa kanilang reklamo laban sa mga naturang immigration officer. Sa kwento ni Atty. Magpantay, ikinulong ang mga naturang biktima na higit 1 linggo kahit kumpleto umano sila sa mga dokumento. Dagdag pa nito, nagkaroon di umano ng bargaining sa hinihingi umanong pera. Bawat ulo mula sa 1 milyon ay bumaba ito sa 350,000. Bawat isa. So ilan sila? So 350,000 ang hinihingi bawat ulo. Kinumpirma ni Atty. Boy Magpantay na ipapaabot din nila ang kanilang reklamo sa ombudsman upang mabigyan ng hustisya ang kanilang mga kliyente. Emotional naman ang ilang dayuhan dahil sa traumang sinapit nila sa kamay ng ilang BI official. Samantala, sinabi ni Bureau of Immigration BI Commissioner Norman Stancinco na hindi matatakot ang ehensya sa mga reklamo laban sa kanila dahil sa mga lehitimong pag-aaresto ng kanilang ginagawa. Ibinunyag pa ni Stancinco na ang pag-aresto laban sa 14 na Indian ay resulta ng mga reklamong laban sa kanila dahil sa umunoy pagsali sa illegal na negosyong pagpapautang. 5-6 yan, no? Diba? Ibinahagi ng BI ang kopya ng sulat na kanilang natanggap mula sa Antique Provincial Board na nag-uulat ng pagtaas ng bilang ng mga Indian national sa kanilang lugar na sangkot sa 5-6, gayon din ang kidnapping at drug trafficking. Samantala po, nanindigan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na wala ng extension ang PUB consolidation deadline sa April 30. Last na yun, ano? Dahil dito hinihikayat ng LTFRB ang mga passengers jeep operator na hindi pa nagpapakonsolidate na samantalahin na ang mga natitirang araw bago ang April 30 deadline kaugnay sa ipatutupad na PUB Modernization Program ng ating pamahalaan. Sa media forum sa Quezon City, sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na hanggang April 30 lamang ang deadline sa consolidation at makaraan ito ay hindi na papayagang pumasada sa May 1 ang mga pampasaherong sasakyan na hindi consolidated. Ayon pa kay Guadis, we will no longer allow na pumasada ang mga hindi consolidated after April 30. So April 30 deadline na, i-revoke namin ang franchise ng mga hindi consolidated on May 1. And we will not allow them na makapasok sa kanilang ruta kung hindi nag-consolidate ayon kay Guadis. Ang consolidation ay isang proseso na pagsasama-samahin ang lahat ng pampaserong sasakyan sa iisang korporasyon o kooperatiba para matiyak na maayos at roadworthy ang mga pampasaherong sasakyan. Una nang kinundinan ng grupong Piston ang consolidation program dahil mawawalang bisaan nila ang kanilang mga franchise. Bukod sa hindi nila kayang bumili ng bawat bagong unit na may halagang 2.5 million pesos. Mahal, no? Samantalang arestado naman ang trabahador ng isang radiator shop na itinuturong responsable sa pagpatay sa isang bar girl sa Makati City sa isinagawang follow-up operation ng mga tauhan ng Makati City Police at Caloocan City Police. Ayon sa pulisya, selos ang nakikitang motibo ng suspect na si alias Hayan, 30 years old, sa pagpatay sa karelasyong si alias Maria, 27 years old. Sa ulat, nadakip si Jahian habang naglalakad sa General Santos Miguel Street
C4 Road sa Ngandaan, Caloocan City noong nakarang Sabado ng hapon. Matapos inguso mismo ng kanyang amo na nakakita sa kanya sa naturang lugar, na-recover sa kanyang isang patalim. Sinasabi nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng dalawa nang dalhin ng suspect ang biktima sa barracks na kanyang tinutuluyan kung saan siya stay in. Matatanda ang nadiskubreng walang buhay nang may saksak na ice pick at sinakal pa ng kable ng mikropono ang biktima nang matagpuan sa loob ng barracks ng suspect. Nakita rin sa kuha ng CCTV ang paglabas ng barracks ng suspect alas 7:15 o 7:15 ng umaga na nagugas pa umano ng kamay bago lisanin ang radiator shop na may bitbit na personal niyang gamit. Inihanda na ang iahaing reklamong paglabag sa Article 248 ng Revised Penal Code o murder at paglabag sa batas pambansa. Ika-6 o illegal na possession of deadly weapon laban sa suspect sa Makati City Prosecutor's Office. Samantala, para maiwasan ng congestion o pagsisiksikan ng mga bilanggo sa Quezon City Jail Male Dormitory, inumpisahan na ang paglipat ng ilan sa kanilang mga bagong bukas na jail facilities sa Barangay Payatas sa lungsod. Personal na binisita ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang bagong bukas na pasilidad. Dami para matukoy ang pangangailangan ng mga bilanggo. Dagdag pa ni Belmonte, hindi hadlang ang pagiging PDL para makamit at makatanggap ng serbisyo mula sa lokal na pamahalaan. Congratulations! Dahil dito, maglalaan ang pamahalaan ng lungsod ng iba't ibang oportunidad na mga inmates tulad ng pag-aaral, training at livelihood. Minabuti sinimulan na ang paglilipat sa ilan sa mga ito dahil na rin sa nararasang sobrang init sa naturang piitan sa kasalukuyan. Tayo ay magpaalala muna sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Here, Sincerity. Ito. Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pangpamilya na,
May pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po tayo ngayong araw ng Tuesday, April 9, 2024. Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko sa buong bansa. And kung makikita po natin dito sa satellite image, wala po tayong namamataan na sama ng panahon na posibleng magdulot ng maghapon ng mga pag-ulan. So sa ngayon po, wala tayong binabantay na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan pa rin po natin hanggang ngayong araw ay magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon sa buong bansa. Liban na lamang yung mga tsansa ng mga isolated mga pag-ulan, lalong-lalo na sa silang bahagi ng ating kapuluan. Sa lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin yung mainit at maninsangang panahon sa mga piling syudad or particularly sa buong bansa. So asahan pa rin po natin may mga tsansa pa rin na mga isolated mga pag-ulan. Kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. Lalong-lalo na dito po sa may areas na extreme northern Luzon, possible po mamayang hapon ay makakaranas po tayo ng maulan na panahon. Asahan din po natin magpapatuloy or mararanasan pa rin yung matataas na mga temperatura ngayong araw na posibleng umabot ng 37 degrees Celsius para sa Tugigaraw at 33 degrees Celsius maximum temperatures para naman sa Lawag. For Metro Manila, yung agwat po ng temperatura na mararanasan natin ngayong araw maglalaro mula 23 to 34 degrees Celsius and 32 degrees Celsius maximum temperatures naman ang mararanasan para sa Tagaytay at Legazpi City. For Baguio City, yung agwat po ng temperatura na mararanasan natin ngayong araw maglalaro mula 18 to 26 degrees Celsius.
Gayon din sa magiging lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin po yung mainit at malinsang panahon, liban na lamang yung mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. Lalong-lalo na sa silangang bahagi po ng Mindanao area, possible po mamayang hapon ay makakaranas din po tayo ng mga isolated na mga thunderstorms. Saan din po natin magpapatuloy yung mainit na mga temperatura na posibleng umabot ng 34 degrees Celsius maximum temperatures para sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa at Davao City, samantalang 32 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Iloilo, Cebu, Tacloban, pati na rin sa Cagayan de Oro. For Zamboanga, mag-aabot pa rin po ng 33 degrees Celsius maximum temperatures yung mararanasan ngayong araw. At para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang sa mga planong pumalaot, lalong-lalo na sa baybayin ng extreme northern Luzon dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Meanwhile, magpapatuloy pa rin po yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At para naman po sa magiging lagay ng panahon hanggang sa darating na Biyernes para sa mga piling syudad dito sa Luzon. Sa ngayon po, wala naman tayong inaasahan na sama ng panahon na posibleng magdulot na maghapon na mapag-ulan sa anong bahagi ng ating kapuluan hanggang sa mga susunod na araw. Kaya asahan po natin for Luzon area or sa nalalabing bahagi or sa malaking bahagi ng ating bansa ay magpapatuloy o mararanasan pa rin natin yung mainit at maalinsangang panahon hanggang sa darating na Biyernes. For temperatures po, mula Wednesday hanggang Friday, maglalaro mula 24 to 35 degrees Celsius for Metro Manila, 17 to 27 para sa Baguio City, at 25 to 33 degrees Celsius naman para sa Legazpi City. Gayon din sa magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Visayas, patuloy pa rin po yung mainit na panahon at matataas na mga maximum temperatures na posibleng umabot ng 32 degrees Celsius dito sa Metro Cebu at Tacloban, samantalang for Iloilo, maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman po ng panahon sa mga piling syudad dito sa Mindanao, patuloy pa rin po yung mainit at malinsangang panahon, liban na lamang yung mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. At yung mga agwat po ng temperatura natin for Metro Davao, maglalaro mula 24 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 32 degrees Celsius, at sa Zamboanga naman maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Kaya pinapaalalahan pa rin po natin yung ating mga kababayan, kung hindi po maiiwasan na lumabas po tayo ng ating mga tahanan, magbaon po tayo ng tubig at ng payong or sombrero. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:46 a.m. at lulubog mamayang 6:09 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, at yan po ang kabuuan ng ating balita. Ang ating balitang halian. Maraming pong salamat sa inyo. At syempre doon sa ating 30,000 na ating mga followers. Tama ba ko? Maraming pong salamat sa inyong lahat. At sana po ay tumaas pa, no? Tulungan po ninyo kami tumaas ang ating mga followers. Maraming pong salamat.